Ang literal na lampas langit na pangarap ng isang intern na Pilipina, abot kamay na nga ba? Pasok kasi siya bilang finalist sa International Astronautical Federation dahil sa kanyang malupit na pag-unawa hinggil sa kung paano nga ba dapat gumagana ang isang spacesuit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Kahit sa isang Pinay si Donna na kabilang sa 5 finalists para sa Young Pioneers Award ng International Astronautical Federation o IAF sa Australia. Ang dahilan, itong bagong konsepto niya ng spacesuit technology. My concept was to combine ultrasounds with haptic technology and to sort of make this a way for astronauts to improve their dexterity. Very doable po siya ng kahit sinong student. Yung programming niya po is from a free software lang din. Matagal ng passion ni Donna ang pag-aaral tungkol sa space. Dahil dito, siya rin ang naging kauna-unahang voluntary intern ng Philippine Space Agency. Natuto akong mag-model ng mga structures na related sa aerospace like aircraft wings and thermal CubeSat control. I was able to dabble into 3D modeling. So, tinrain po nila ako in SolidWorks, pag-view ng mga manufacturing method. Hindi biro ang gastos para sa gustong maabot ni Donna, pero nairaraos dahil sa lubos na tiwala sa kanyang kakayahan. I want to be a rocket engineer if being an astronaut isn't possible. Hindi naman ako nag-come from a family that's well off. Pero for some reason, I get to be able to make it happen through scholarships, through donations. Literal na lagpas ulap ang pangarap ni Donna pero patutunayan daw niyang maaabot ito pag may sipag, tiyaga at passion. Mga kapatid, Mobile Journal, Fatima Baduria po hatid ang mukha ng balita. Usapan pa natin ang pangarap ni Donna kasama si Mobile Journal Fatima Baduria. Kakaiba rin ang kanyang gustong marating, ha? Yes, Paps. Okay. Ano ang feedback, Fatima, sa dinevelop niyang spacesuit technology? May pinaplano rin ba siyang follow-up invention dito? Actually, Paps, nagandahan yung IAF dun sa invento niya kasi nga very commercially available yung mga gamit na ginawa niya at pati nga yung software ay free lang din. So, sabi nga niya, no, doable. So, madali na ma-adapt if ever. At tuloy-tuloy si Donna dun sa mga proyektong ginagawa niya kasi talagang pursigido siya na makakontribute din sa aerospace, Paps. Alam mo, may panahon na pag tinatanong mo yung mga batang paslit sa eskwelahan, sasabihin nila, I want to be an astronaut, no? Yan ba, common dream pa rin ba yan ng mga bata, no? Base sa obserbasyon mo. Ha? Paps, actually dito sa Pilipinas, no, Marami siguro bang pagkabata. Well, ngayon, is it a common dream pa rin ng mga Pinoy? Paps sa bata, Pinoy no? kids. Pero siguro pagkadating ng pag tumatanda na, Nawawala na yun. nawawala na yun, lalo na dito sa Pilipinas. Pero, ayun, si Donna, Donna, ay yun pa rin talagang, ang gusto, ano? yun ang gusto niya, Paps. Okay, ano ba ang rocket engineer, no? Bakit naisip ni Donna na okay na alternative yun in case na hindi talaga siya maging astronaut? Paps, ang mga rocket engineer kasi sila yung mga gumagawa ng mga spacecraft o ng mga rockets. So yung Design, mga... no? Ng mga Yes, spacecraft. Paps, sabi nga niya, natuto Hindi ba na siya. maraming math yan? Mahilig ba siya sa math? Yes, Paps Day. okay. Dahil engineering din talaga yung Kurso. yes, ang kurso Oo. ni Donna. So, yun. At sabi nga niya, kung hindi siya makakapunta sa space, magpapadala na lang daw siya sa space ng makakatulong sa mga mission. Okay, ngayon mas lumalapit siya sa kanyang pangarap o lumalapit sa kanyang pangarap sa tulong ng kanyang DOST scholarship. Paano ba mag-qualify at mag-apply dito? Paps, open kasi yung DOST scholarship sa mga nag-aaral na align dun sa science at technology na nagpupursige. Kasi nga, medyo mahirap talagang meron pang qualifying examination, meron kang grade requirement, at pero after naman noon ay meron ding mga allowance. So natutulungan si Donna nung mga allowance na yun. Ayan, Fatima, sabi mo, mahal pumasok sa programang yan, no? Meron bang rough estimate kung magkano abutin? Ang una kasing gastos dito talaga ay yung tuition. No? At alam Mga naman magkano natin na ang tuition per year ay nasa 60 to 150,000 per year. No? Depende pa kung saan ka mag-aaral. At bukod pa yun dun sa mga
kung wari travel tulad mong ginawa ni Donna na nag-travel pa siya sa Australia para doon sa IAF at pati yung mga components na binibili niya para sa mga proyekto, Paps. Ano pa ba, Fatima, ang mga kailangan at gaano pa katagal bago matapos ni Donna ang programa at malaman kung pasok ba siyang astronaut o rocket engineer na lang? Actually, Yung Paps, mga options. yes, Ano? medyo malayo pa nga talaga si Donna doon sa pangarap niyang maging astronaut dahil very limited yung mga opportunity para dito. Pero merong mga programa tulad nung sa Space Exploration and Research Agency, meron silang initiative na pwede silang mamili ng candidate para makalipad dun sa isang mission nila. No? So, ongoing na ito at isa si Donna. Sumali si Donna doon at hopefully nga ay makasama siya dun sa mga lilipad sa space. Ayun, sana nga. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.